Ang bagong taon ay lumipas na at nagising ako mag-isa sa isang walang laman na apartment. Una ng Enero. Ang aking buong pamilya ay nawala sa Sochi sa aking gastos. Iniwan ako upang matapos ang Olivier at manood ng mga replay ng display ng mga paputok sa sa talahanayan ng kape, isang tala sa maayos na sulat, kamay, Jen. Alagaan ang bahay para sa amin. Sa refrigerator, salad. Sa freezer, pelmeni. Tangkilikin ang natitira. Halik. Nang bumalik sila, na, taning at nasiyahan, 8 araw mamaya, hindi ko rin sinagot ang telepono. Nanatili ako sa aking sopa, nanonood ng serye, habang ang mga tawag at mensahe ay nakasalansan sa screen. Ang pangalan ko ay Ugnia, ngunit tinawag ako ng lahat ng V. 25 taong gulang ako ngayon, at tumitingin sa likod, maaari ko lamang matawa ang aking kalungkutan 3 taon na ang nakalilipas. Nagtapos na lang ako sa mga inilapat na impormasyong sa URFU, at inupahan bilang isang arkitekto ng data sa isang malaking kumpanya ng siguro. Ang opisina. Isang glass tower sa gitna ng Yekaterinburg, mismo sa Malisheva. Ang sweldo. Walang katotohanan para sa isang kamakailang nagtapos. Madali akong makakaya ng isang magandang apartment sa Akadmiko o Viz, marahil kahit na may isang luho na pagkukumpuni. Ngunit ang aking mga magulang ay may iba pang mga plano. Naaalala ko ang hapunan na parang kahapon. Kami ay na-crammed sa maliit na kusina ng aming pamantayan, mayamot na 3 silid-tulugan na apartment. Naglingkod ang aking ina sa mga antigong tasa, na may mga detalye ng ginto na sumisilip. Ang kanyang mukha ay may ekspresyong iyon na alam ko, isang halo ng pagmamahal at disgust panic na laging lumilitaw kapag ang paksa ay pera. Jen, if I love, nagsimula siya, naglalaro kasama ang sulok ng napkin. Kailangan talaga namin ang iyong tulong. Ang mortgage ay nalulunod sa amin, idinagdag ang aking ama, na hinahaplos ang kanyang ilong. Ginugol niya ang buong buhay niya bilang isang inhinyero sa Uralmash, at sa pamamagitan lamang ng isang himala kung nakatakas siya sa pinakabagong mga paglaho. Kung maaari kang manirahan sa amin at mag-ambag ng kaunti, magiging isang kaluwagan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ay pamilya, di ba? Sinusuportahan namin ang bawat isa sa mga mahirap na oras. Humingi sila ng 60,000 robles sa isang buwan. Sa oras na ito, tila patas. Nag-save ako sa upa, tinulungan ang aking sarili. Bukod dito, ipinangako ng aking ina na sakupin ang mga gawaing bahay. Isipin mo lang, umuwi ka mula sa trabaho at makahanap ng mainit na hapunan sa mesa. Wala nang nababahala tungkol sa mga bayarin, paglalaba o pinggan. At maaari mo ring tulungan ang mga batang babae sa kanilang araling bahay, mahal ka nila. Ang mga batang babae ay ang aking kambal na kapatid na babae, sina Sonia at Masha, 15 taong gulang, mga mag-aaral sa Lyceum 130. Karaniwang mga teenager, nakadikit sila sa kanilang mga cellphone, natawa sa lahat, naiwan ang mga gulo sa buong silid at nakinig sa musika ng malakas na ang mga pader ay nanginginig. Ngunit mahal ko sila. At tinanggap ko. Bawat buwan, nang walang pagkabigo, inilipat ko ang 60,000 sa account ng aking ama. Ngunit iyon lang ang simula. Ang isa pang 20 o 30,000 ay nagpunta sa pamimili ng grocery, kung minsan sa Pechorotka, kung minsan sa Perekresto. Kapag naramdaman ko ang paghihimok para sa ibang bagay, dumiretso ako sa Vkosville. Sa una, ang lahat ay tila perpekto. Matapos ang 8 oras ng pagpiga ng data at paglutas ng mga problema sa trabaho, uuwi ako at hanapin ang set ng talahanayan. Ang amoy ng pagkain ay napuno ang apartment, mga meatballs na may puri, borscht na may pampushi, o ang manok na iyon sa cream na ang aking ina lamang ang nakakaalam kung paano gumawa. Ito ay isang luho na hindi kailangang magluto pagkatapos ng isang buong araw sa harap ng computer. Sa mga tanghalian ng pamilya, ang aking mga magulang ay hindi kailanman pagod na purihin ako. Wowji ay pumasok sa mundo ng malaking data, ipinagmamalaki ng aking ina ang kanyang mga tiyahin. At sa itaas nito, nakakatulong ito sa amin, hindi tulad ng iba na tumalikod sa kanilang mga magulang sa unang pagkakataon. Ang mga komentong iyon ay napuno sa akin ng pagmamalaki. Nakaramdam ako ng pakinabang, ang huwarang anak na babae.
Habang ang mga kaibigan sa kolehiyo ay nagreklamo sa grupo tungkol sa mga ipis sa mga inuupahang apartment at pasta at sausage dinner, ngumiti lang ako. Sa paglipas ng panahon, sinimulan kong masira ang lahat ng mga regalo. Para sa kaarawan ng aking ina, gumugol ako ng 25 grand sa isang 585 gintong palawit. Para sa aking ama, para sa Pasko, isang kit ng tulang DeWalt na gusto niyang mag-coveting ng maraming buwan. Para sa kambal, Nike sneakers, wireless headphone, Vimeo subscription. Bilang kapalit, nakakuha din ako ng key souvenir, isang kit ng shower gels na binili ng aking ina sa isang diskwento sa parmasya, isang panglamig na hindi akma sa akin, nakuha ko ito sa isang hinala na promosyon, isang 3,000 voucher para sa Tereok, isang lugar na hindi ko gusto. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko ito tinanong. Akala ko maganda ang maibabalik sa aking pamilya. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang washing machine, isang lumang piraso ng basura, nagsimulang gumawa ng mga ingay ng digmaan at mga damit na pang-luha. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, bumili ako ng isang bagong Bosch ng 60,000. Kapag na-install ito ng mga kalalakihan ng paghahatid, ang buong pamilya ay nagtipon sa banyo na parang premiere ng pelikula. Pagkatapos, ito ay ang pagliko ng microwave, na kung saan ay kumakain lamang kapag nais nito at amoy tulad ng nasusunog na mga kable. Pagkatapos ay sinimula ng tagagawa ng kape ang pagdura ng brown sludge sa halip na espresso. Ang bawat bagong acquisition ay tinanggap sa pagdiriwang. Sa pagtatapos ng unang taon, naitala ko na ang buong kusina. Pagkatapos, lumipat ako sa kasangkapan. Ang sopa ng sala ay lumubog sa 3 lugar at gumagapang tulad ng pintuan ng isang pinagmumultuhan na bahay. Nalutas ko ang problema sa isang modernong anggular na modelo na presyo sa 70,000 na may malambot na tapiserya at kahit na mga big support sa mga bisig. Nakakuha din ang aking silid ng pag-upgrade, bagong kama na may orthopedic kutson, nilagyan ng wardrobe, desk para sa aking notebook. Ang apartment ay dahang nagbabago, ngunit hindi lamang iyon ang nagbago. Salamat ay naging bihirang. Purihin, mekanika. Minsan, pagdating ko na may bago, maririnig ko lang ang iya. Okay tio, ilagay ito doon. Pagkatapos, na parang ako ay isang batang babae na naghahatid, hindi isang anak na babae. Ngunit hindi ko pinansin ang abala na ito. Kami ay pamilya, hindi na kailangan ng seremonya, sinabi ko sa aking sarili. Pinahahalagahan nila ito, hindi lamang nila ito ipinapakita. Ang aming mga tao ay hindi nagpapakita ng damdamin. Hanggang sa naging gawain ito. Ang kambal ay nagsimulang humihingi ng pera para sa lahat. Kung tinanong ko kung ano ang may mga mapanirang hitsura at pagmamadali sa mga magulang. At mula sa kanila, ang banayad na presyon, Giz, bakit ka masyadong kuripot? Kailangan ito ng mga batang babae. Samantala, nagpatuloy ako sa pag-renovate ng bahay. Mga bagong kama para sa mga kapatid na babae, mesa, pagtutugma ng mga damit. Halos 200,000 na iwan. Pagdating ng mga kasangkapan, sinabi ni Masha, sa wakas. Nahihiya na akong tawagan ang aking mga kaibigan, naramdaman na nabuhay kami noong 70. Hindi man salamat. Ang reklamo lamang na matagal ko nang kinuha upang palitan ang mga kasangkapan na talagang nasa mabuting kalagayan pa rin. Na-update ko pa ang silid ng aking mga magulang, king-size bed, nightstands, G's dresser. Ang pagmamasid lamang ng aking ina. Maaari akong makakuha ng isang mas mahusay na kutson, ang isang ito ay medyo mahina. Masakit ito, ngunit lumunok ako ng husto. Hanggang sa dumating ang huling dayami. Isang Oktubre ng gabi, Huwebes. Ang araw ay naging hellish, ang paglipat ng database sa mga bagong server. Lahat ay nagkamali at nag-iwan lamang ako ng trabaho sa Siyam sa gabi. Dumating ako sa bahay tulad ng isang zombie, nangangarap lamang ng pagkain at kama. Ngunit sa hapag, sina Sonia at Masha ay gumawa ng drama para sa kanilang mga magulang. Sinabi niya na hindi inihayag ni Sonia na may galit na galit. Humingi lang kami ng pera upang bumili ng ilang mga bagay sa katapusan ng linggo, dagdag ni Masha. Kailangan namin ng 40,000 para sa mga damit sa taglamig. At ako, ang kontrabida, siya ay maliit. Umupo ako, sinusubukan kong manatiling kalmado. Hindi ko sinabi na walang magpakailanman. Hiniling ko lang sa kanila na ipakita kung ano ang inilaan nilang bilhin muna.
40,000 ay hindi nagbabago. Tingnan. Huwag kang magtiwala sa amin. Sabi ni Sonia. Sa palagay mo ay gugugol namin ang iyong pera sa walang kapararakan. Ito ay pagkatapos na may isang bagay na click sa loob ko. Gusto mo ba ng pera para sa mga damit? Halika, kumuha ng trabaho. Sa edad mo, nagtatrabaho na ako. Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Si Sonia ay gumagalaw tulad ng isang isda na wala sa tubig. Ano? Humihingi ako ng paumanhin, ibinagsak ng aking ina ang kanyang tinidor. Sinabi ko, kung nais mo ng pera, magtrabaho. Nagsimula akong magtrabaho noong ako ay 16. Ang kalahati ng aking sweldo ay napunta sa iyo, at sa iba pang kalahati ay binili ko ang gusto ko. Tumingala ang aking ama, mabigat bilang tingga. Tumingala ang aking ama, at may bigat sa kanila na hindi ko pa nakita, na parang. Ang bawat salita ng minahan ay isang bato na dinala niya sa kanyang likuran. Gia, ito ay ganap na naiiba. Pinili mo mismo na magsimulang magtrabaho ng maaga. Kailangang mag-aral ang mga batang babae, hindi gala sa paligid na naghahanap ng trabaho. Mayroon silang inem sa unahan nila. Tumawid ako sa aking mga braso, naramdaman ang pagtaas ng apoy sa aking lalamunan. So ano? Pinuto ng aking ina ang hangin gamit ang kanyang kamay, na para bang ang aking mga salita ay basurahan na itapon. Ito ang iyong pinili. Hindi namin pipilitin ang iyong mga kapatid na magdala ng mga problema sa maisapat na gulang. Magtatrabaho pa rin sila sa kanilang buong buhay. Hayaan silang mabuhay ng maayos ang kanilang pagkabata. Ang natitirang hapunan ay lumipas sa katahimikan ng tumblad. Walang sinuman ang tumingin sa akin, na parang ako ay naging multo sa aking sariling bahay. Napalunok ko ang naiwan sa plato, tumayo at pumunta sa aking silid, naramdaman ang kanilang mga mata na nasusunog sa aking likuran. Pagkatapos ng hapunan na iyon, ang apartment ay naging isang freezer. Tumigil ang aking mga magulang at kapatid na makipag-usap sa akin. Nakipag-usap sila sa isa't isa, tumawa sa mga biro, gumawa ng mga plano, at simpleng tumigil ako. Pinasa nila ako ng hindi kumusta, umupo sa mesa na nakatingin sa malayo. Anuman, naisip ko. Kung nais nilang kumilos tulad ng 5 taong gulang, iyon ang kanilang problema. 3 linggo ang nag-drug sa ganito. Uwi ako mula sa trabaho, maghapunan sa katahimikan at lock ang aking sarili sa silid. Hanggang sa pagtatapos ng Nobyembre, pumasok ako sa bahay at natagpuan ang 4 sa kanila na nagtipon sa paligid ng mesa, pinag-uusapan ang isang bagay na may sigasig na nagpahinto sa akin. Sobrang kasangkot sila na hindi nila napansin ang pagdating ko. Lumapit ako. Itinaas ng aking ina ang kanyang ulo, at isang ngiti na namumulaklak sa kanyang mukha, napakalawak, kaya peking, na para sa isang segundo naisip kong nanalo siya ng loterya. Gia, nakarating ka sa tamang oras. Tumalon siya mula sa kanyang upuan, hinawakan ang isang makintab na brochure mula sa mesa. Tingnan mo lang. Itinulak niya ang pamphlet sa aking mga kamay. Makintab na mga pahina na may mga nyebe na bundok, pag-angat ng gondola, mga ski slope. Pasko sa Krasnaya Poliana. Rosa Couture. Hindi malilimutang bakasyon. Kailangan nating mag-book sa lalong madaling panahon. Ang aking ina ay nagsalita ng 1 milya sa 1 minuto, halos tumatalon. Kung maantala natin, ang pinakamahal na mga pakete lamang ang maiiwan. Ang Pasko sa mga bundok ay ang aming pangarap. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay sa brochure, at bumalik sa kanya. Krasnaya Poliana. Ito ang unang beses na narinig ko tungkol sa lugar na ito. Inalis ng aking ina ang kanyang kamay, na parang nakakainis na gas. Pinaplano namin ito sa loob ng 3 linggo. Hindi namin nais na abalahin ka ng mga detalye. Napili na namin ang hotel, isa sa mga estilo ng Couture, ang mga pamamasyal, ang perpektong petsa, ang kailangan lang nating gawin ay i-book ito sa Yandex Vigens. Tumingin ang aking ama mula sa isang tumpok ng mga papeles. Lahat ng kinakalkula. 1,200,000. Para sa 5 sa amin. May kasamang pag-ikot ng tiket sa biyahe, apartment para sa 1 linggo at paggastos ng pera. Nagsalita siya na parang inihayag niya ang presyo ng isang bajel sa isang panaderya. Tumayo ako ng frozen, nakatingin sa kanila.
Ang apat sa kanila ay tumingin sa akin ng inaasahan, malinaw na naghihintay para sa akin na sabihin, naman, pamilya, lilipat ako ngayon. Nawala ba kayong mga isipan? Dahang lumabas ang mga salita na parang chewing glass. 1,200,000 sa bakasyon. Saan nila nakuha ang ideyang iyon? Ang ngiti ng aking ina ay gumuho tulad ng isang bahay ng mga card. Jenya, huwag magpanggap. Alam ko na mayroon kang pera na iyon. Binuksan mo ang isang account sa pag-save sa Sber 1 taon na ang nakalilipas, ang family emergency account, na may pag-access sa pamamagitan ng mabilis na sistema ng pagbabayad. Halos 1,500,000 doon. May nasira sa loob ko. Tama siya. Binuksan ko na ang account na iyon. Para sa mga emerhensya. Para sa araw kung kailan, kung may mali at wala ako sa paligid, magkakaroon sila ng isang bagay upang lumingon. Ngunit hindi ito isang emergency. Ang perang ito ay para kapag nasusunog ang bahay, kapag ang isang tao ay nangangailangan ng operasyon, kapag sumabog ang mga tubo, tulad ng nangyari sa tag-araw, tandaan. 350,000 para sa pag-aayos. Nanginginig ang boses ko. Hindi ka dapat mag-ski tulad ng Borjois. Sinaksak ng aking ama ang kanyang kamay sa mesa. Ang paggawa ng mga leaflet ay tumalon. Nararapat tayo sa pahinga na ito, Jenya. Nagtatrabaho kami sa buong taon tulad ng mga nasasakdal. Ang mga batang babae ay nakakakuha ng mga nangungunang marka. Nararapat ba natin ito o hindi? Ang kanyang mga daliri ay nag-drum na walang tiyaga sa kahoy. At kumita ka ng maayos. Maaari mo itong ibalik. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Ang aking ina, mga braso ay tumawid, ang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya. Ang aking ama, inis, ang kanyang mga daliri ay tumatalo tulad ng mga martilyo. Ang kambal, namamaga na may sama ng loob, tulad ng 2 lobo na malapit ng sumabog. Hindi ako magbibigay ng 1,200,000 para sa Pasko sa mga bundok, ulitin, pantig sa pamamagitan ng pantig. Kung nais mong mag-sky, sumali sa inyong sarili. Tumalikod ako at pumunta sa aking silid. Ni hindi ko rin hinawakan ang pagkain. Ang gana sa pagkain ay sumingaw. Matapos ang araw na iyon, ang apartment ay naging isang mausoleum. Sa oras na ito, ang katahimikan ay ganap. Bago, hindi bababa sa ipinagpanggap na mayroon ako. Ngayon, vacuum. Pinasa nila ako na parang ako ay isang piraso ng kasangkapan. Kaya ano? Akala ko. Ang kanilang problema hindi sa akin. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamasaktan? Hindi ito ang yelo. Ito ay ang katiyakan na pinlano nila ang lahat sa likuran ko, kumbinsido na ibibigay ko sa unang pag-sign, hindi nila tinanong kung nais kong gumastos ng Pasko sa mga bundok. Wala silang pakialam kung mayroon akong ibang mga plano. Nagpasya lamang sila, Jenya, ang aming pribadong at pindutin ang pindutan, lumabas ang pera. Ang impase ay nag-drag hanggang sa ika-31 ng Disyembre. Gayunpaman, bumili ako ng mga regalo para sa lahat. Mga mahal sa buhay. Maganda. Pagkatapos ng lahat, sila ay pamilya. Huminto ako sa pamamagitan ng Chick Bakery ni Vainera. Kinuha ang isang Napoleon cake na may pastry cream, nuts, lahat ay hindi nagkakamali. Naisip ko, siguro, marahil, maaari tayong umupo sa mesa, toast, kalimutan ang hangal na kwentong ito tungkol sa mga bundok. Sa bisperas ng bagong taon, lumakad ako sa bahay at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Lahat ng nakangiti pala kaibigan. Jenya, natutuwa ako na nandito ka. Ang aking ina ay nagsuot ng 32 may ngipin ng ngiti. Umupo ka, maghahatid ako ng hapunan ngayon. Binati ako ng mga kapatid na babae, halos yakapin ako. Kahit na tinanong ng aking ama kung paano ang trabaho, kung hindi ako masyadong pagod. Ito ay kakaiba na makita ang mga ito tulad nito pagkatapos ng mga linggo ng Cold War, ngunit pinayagan ko ang aking sarili. Siguro sumasalamin sila, naisip ko. Marahil ay napagtanto nila na ang ideya ni Krasnaya Poliana ay mabaliw at nagpasya na gumastos ng bisperas ng bagong taon tulad ng mga may edad na. Inilagay ko ang mga regalo sa ilalim ng puno, umupo sa mesa. Sinubukan ng aking ina, inihaw na pato na may mansanas, Olivier salad, herring sa ilalim ng isang Amerikana ng patatas, karne na may mash.
lahat kung paano ko ito nagustuhan. Sa panahon ng hapunan, nag-usap kami na parang walang nangyari. Napag-usapan ni Sonia ang pagsubok sa kimika. Masha, mula sa Christmas concert sa Cultural Center. Ang aking ama, mula sa mga kwento ng pabrika. Sa unahang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman kong muli kaming pamilya. Natulog ako sa tunog ng mga kampanilya ng hating gabi, ilaw ng puso ko. Sa wakas, naisip ko. Ang lahat ay bumalik sa normal. Nagising ako sa umaga ng Enero 1, katahimikan. Kakaiba. Karaniwan, sa araw ng bagong taon, ang bahay ay magiging pandemonium. Ang aking ina na gumagawa ng ingay sa kusina, inihahanda ang kanyang hangover na kape, ang mga kapatid na pinagtatalunan kung sino ang maliligo muna. Ang aking ama ay nakabukas ang hihi sa buong dami upang manood ng hockey. Nagbihis ako, naglalakad sa paligid ng bahay, sumisilip sa silid ng aking mga kapatid. Ginawa ang mga kama. Ito ay walang katotohanan na ito ay nakakatawa. Hindi nila ginawa ang kanilang kama, kahit nasa ilalim ng banta ng pagpapahirap. Pagpasok sa silid, sumigaw ako, "Nanay? Tatay? Nasaan ka?" Katahimikan. Ito ay pagkatapos na nakita ko, sa talahanayan ng kape sa tabi ng puno, isang nakatiklop na papel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ito. Mahal na Junya, sorpresa. Gayunpaman, nagpa siya kaming gumastos ng bagong taon sa Krasnaya Polyana. Nag-book kami ng mga tiket at ang hotel isang buwan na ang nakalilipas, pagkatapos ng aming pag-uusap. Nagbabayad kami ng isang deposito kasama ang aming matitipid upang hindi ka makakuha ng hinala. Ngayong umaga ay umatras kami ng 1,200,000 rubles mula sa iyong account sa pag-save sa pamamagitan ng FE upang makumpleto ang pagbabayad para sa package. Alam namin na laban ka rito at ayaw mong pumunta, kaya naisip namin na mas mabuti para sa iyo na manatili sa bahay. Alagaan ang bahay, tapusin ang merienda at pinalamig na karne. Huwag mag-alala tungkol sa amin, magkakaroon kami ng isang putok sa mga dalisdis ng Rosa Couture. Sa pag-ibig, ang iyong pamilya. Ilya. 3 beses kong binasa ang liham bago ako tinamaan ng katotohanan tulad ng isang suntok sa gat. Lahat ito ay 1 kilos. Ang pagtawa sa hapunan, ang ginormal na pag-uusap, ang sapilitang pagmamahal, para lamang makagambala sa akin, kaya hindi ko mapapansin ang bitag. Isang alon ng galit na sobrang matindi ang nagdidilim sa aking pangitain. Ang puso ko ay matalo ng husto na saktan. Ninakaw nila ang pera ko. Iniwan nila ako dito tulad ng isang guard dog. Tapusin ang merienda. Pag-ibig ang iyong pamilya. Ang unang salpok ay upang kunin ang telepono, tumawag at isuka ang lahat ng aking naramdaman. Ipaalam sa kanila kung anong uri ng mga tao sila. Ngunit huminto ako. Bakit? Bakit nag-aaksaya ng enerhiya sa mga taong hindi nagbibigay ng tae? Bakit bigyan sila ng kasiyahan na panoorin akong sumabog? Tingnan mo si Jenka, kung gaano galit. Hindi, salamat. Magsasagawa ako ng matalinong. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang iniisip ko tungkol sa kanilang mga halaga ng pamilya. Kinuha ko ang telepono at ideal si Dasha, ang aking katrabaho. Dasha, maligayang bagong taon. Ang kanyang inaantok na tinig ay tumugon, "Jen, at ikaw? Ano ang ginagawa mo hanggang sa maaga noong Enero 1? Naririnig ko ang rustling ng mga sheet, ang tunog ng isang tao pa rin sa kama. Makinig, tandaan na sinabi mo ang iyong tiyahin ay nagrenta ng isang apartment. Tia Liuda, ang isang silid-tulugan na isa sa Octus. Nag-aalangan siya para sa 1 segundo. Bakit? Interesado ka ba? Marami. Magagamit pa ba ito? Katahimikan. Pagkatapos maingat, sa palagay ko. Jen, okay ka lang? Mayroon kang kakaibang boses. Magaling ang lahat. Kailangan ko lang makalabas sa bahay ng aking mga magulang. Kagyat. Hindi na nagtanong si Dasha. Bigyan mo lang ako ng numero ni Tia Liuda. Tumawag ako. Ang babae ay sumasagot ng maisorpresa. Sino ang tumawag sa 7 ng umaga sa bisperas ng bagong taon? Ngunit kapag naririnig ko ang salitang P-apartment, ang kanyang tinig ay nabubuhay. Isang silid, tulugan, 42 metro.
Malaking kusina, sarado na balkonahe. Wala lang itong kasangkapan, ipapaalam ko sa iyo. Perpekto. Maaari ko bang makita ito ngayon? Ngayon? Ngayon. Makalipas ang isang oras, nandyan ako. Isang ordinaryong apartment sa isang siyam na palapag na gusali, bagong sahig, with windows, 20 minuto sa pamamagitan ng bus upang gumana. Eksakto kung ano ang kailangan ko. Kailan mo gustong lumipat? Tanong ni Chaliuda, habang nilagdaan ko ang kontrata at binibilang ang deposito at unang upa. Bukas, kung maaari. Tumingin siya sa akin na parang baliw ako, ngunit mga palatandaan. Binabati kita, ito ay sa iyo. Mabigat ang mga susi sa aking kamay. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ko ang isang bagay na nakalimutan ko, kalayaan. At isang plano. Isang plano na magtuturo sa aking mapagmahal na pamilya, isang aralin para sa buhay. Noong ika-2 ng Enero, tinawag ko ang Yandex Cargo. Kailangan ko ng isang kuponan ng madali. Nagbabayad ako ng labis para sa pagmamadali. Ang pera ay hindi isang problema, pagkatapos ng lahat, wala na akong pamilya na parasitiko upang suportahan. Sa loob ng 2 oras, ang mga charger ay nasa aking pintuan. Ipinakita ko ang lahat, ang aking washing machine, ang aking makinang panghugas, ang aking microwave, tagagawa ng kape. Mayroon akong patunay ng bawat pagbili. 3 taon ng mga resibo na nakaimbak sa isang folder. Ang sulok sofa. Ang talahanayan ng kape. Ang 6 na upuan sa kusina. Pumasok ako sa silid ng aking kapatid. Ang 2 kama, ang wardrobes, ang mga mesa. Lahat. Sa suite ng aking mga magulang, pareho, kama, nightstands, dresser. Lahat ng nasa track. Kapag tapos na sila, ang apartment ay mukhang isang battlefield. Sa sala, isang luma, nalubog na sofa. Sa kusina, isang talahanayan ng pagbawas at kahoy ng mga bangko. Walang laman ang mga silid. Ngunit ang pinakamagandang sandali? Ang PC, 65 pulgada, 150,000. Binili ko ito 2 buwan na ang nakakaraan. Ginugol ng aking ama ang buong katapusan ng linggo ng pag-set up ng mga subscription sa football, pag-sign up para sa mga streaming platform. Kunin mo rin ito. Dumating ako sa uktus. Ang mga movers ay malinis ang lahat, ang sofa ay umaangkop ng perpekto, ang GC ay nagpapatuloy sa dingding. Sa gabi may order na. Isang puwang na sa wakas ay iisa lamang ako. Nakaupo ako sa aking sopa, kumain ng aking Walker instant noodles, manood ng isang episode sa Nakinopoisk. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ko sa bahay. Nawala ang pamilya sa loob ng 1 linggo. Walang mga tawag sa telepono, walang mga mensahe. Hindi man lang maligayang bagong taon. Para bang hindi ako umiiral hanggang sa kailangan nila ng pera. Dahil sa inip, pumunta ako sa profile ng aking ina. Mga larawan mula sa paglalakbay sa Krasnaya Polyana, mga slope ng SK, restaurant, spa. Lahat ng nakangiti. Sa isang caption, ang aking minamahal na pamilya. Ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Mataas na ilog. Ang pinakamahalaga. Siyempre. Napakahalaga na nagnanakaw sila ng 1.2 milyon mula sa mga nagpapakain sa kanila ng 3 taon. Nag-print ako. Kakailanganin mo ito. Noong ika-8 ng Enero, bandang tanghali, sumabog ang aking telepono. Nanay ko. Ama ko. Sonia. Masha. Ang aking ina ulit. Pinapatay ko ang tunog at patuloy na nanonood ng aking serye. Sa tanghali, nagsisimula nang dumating ang mga mensahe. Nanay, Jen, nasaan ka? Nasa bahay kami, walang laman ang lahat. Tatay, nasaan ang kasangkapan? Tumawag ngayon. Sonia, Jenka, nasaan ang aking kama? Nasaan ang lahat? Masha, si nanay ay nasa gulat, tumawag ng madali. Bawat oras, ang mga mensahe ay nagiging mas desperado. Hanggang sa dumating ang banta. Nanay, kung hindi ka tumawag, tatawag ako sa pulisya. Ito ang pagnanakaw, Jenya. Ito ay isang krimen. Rio. Tawagan mo kung gayon. Mayroon akong lahat ng mga resibo.
Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila nang tanungin ng pulisya kung paano nagbayad ang isang 23 taong gulang na anak na babae para sa isang 150,000 VE sa kanyang sarili. Sa gabi, nagbabago ang tono. Ina, Jenik ka, pag-ibig. Sa palagay ko nagkamali tayo. Mali ba tayong makipag-usap? Mangyaring tawagan ako. Nagpapasya ako na sapat na ang mga laro. Sagot ko. Jen, salamat sa Diyos. Nasaan ka? Ano ang nangyayari? Nakarating kami dito at wala, natutulog kami sa sahig. Lumipat ako. At kinuha ko ang aking mga bagay. Ang mga gamit mo. Iyon ang kasangkapan sa pamilya. Wala kang tama. Binayaran ko ang lahat. Mayroon pa akong mga resibo para sa mga bangko sa kusina. Katahimikan. Pagkatapos, isang mahina, kinakalkula na sigaw. Jenka, umuwi ka, mag-usap tayo. Paumanhin tungkol sa nangyari sa Sochi. Alam namin na mali ito. Nagnanakaw ka ng 1.2 milyon mula sa akin at iniwan akong kumakain ng mga tira sa bisperas ng bagong taon habang nasiyahan ka sa aking pera sa niebe. Ibabalik namin ito, nagmamadali siya. Hindi lahat ng sabay, ngunit ibabalik sa iyo ang bawat huling sentimo. Hindi kinakailangan. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mo na kailangang? Bitag ang boses niya. Kung wala ka, hindi namin mababayaran ang mortgage. Kailangang pumasok sa paaralan ang mga batang babae, mayroong kolehiyot. Ang problema mo. Nag-hang up ako. Tumawag sila ng 2 pang araw. Pagkatapos ay sumuko na sila. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatira ako sa aking apartment at nasisiyahan sa bawat sentimo. Nang walang pagsuporta sa sinuman, save ako ng 250,000 sa isang buwan. Sa isang taon, magkakaroon ako ng pagbabayad para sa aking sariling mortgage. Isinara ko ang Sber account kaagad pagkatapos kong magbago. Ang maliit na naiwan mula sa pagnanakaw, lumipat ako sa aking sariling account. Binago ko ang lahat ng mga password. Mula sa mga kakilala, alam ko na nagtatrabaho sila ngayon ng 2 trabaho. Mortgage, cram school, kolehiyo, lahat sa kanilang pawis. At dapat silang mag-panic, paano sila magbabayad para sa edukasyon sa Universidad ng mga Prinsesa? Mahusay na tanong. Maaari kang makakuha ng pautang ng mag-aaral. O, anong ideya? Subukang ipasa ang pagsusulit sa pasukan ng libre. Akala nila ako ang walang hanggang cash cow. Nababayaran ko ang kanilang mga bayarin para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay dahil sa obligasyon o takot na bigin sila. Mali sila. Ngayon, hayaan silang malaman na mabuhay tulad ng iba.